Magsitayo ang lahat para sa ating panimulang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, salamat po sa magbagong araw na ito na may pamilya ng buhay. Magsanisa ang aming isipan at nagigos may kanilihan ang aming mga amin. Tignan po ang aming mga guro, mga magulang at mga kanag-aral ng lakas ng katawan at isipan na sa sigit namin kailangan sa araw-araw sa panahon ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magandang umaga mga bata! Magandang umaga rin po. Maaari na kayo magsiupo. Bago tayo magsimula ng ating talakayan, ipapakilala ko muna ang aking sarili. Ako po ay si Teacher Jacob at ako ang inyong magiging guro ngayong araw. Handa na ba kayo mga bata? Opo. Muli, handa na ba kayong makinig at matuto? Opo. Mahusay kung gayon. Bago tayo magsimula ng ating talakayan, inarito ang aking mga ilang alin tutunin. May naaalala tuloy sa loob ng silid-aralan. Una, pumasok sa tamang Pumasok oras. sa tama Ihanda oras. ang isip at katawan sa pagpasok sa paaralan. Pangalawa, sumunod at makinig ng mabuti sa inyong guro sa aking Importante na tayo ay nakikinig upang mas mabilis natin maintindihan ang ating mga aralin. Pangatlo, maging magalang sa lahat ng oras. Huwag kakalimutan gamitin ang salitang po at opo tuwing tayo ay nakikipag-usap sa mga nakakatanda sa atin. pang-apat, gawin ang mga gawain ng tahimik. Upang ikaw ay mabilis matapos at hindi maabala ang iyong mga kalasan. Panglima, Diba? Maging mabalin at magdulungin sa iyong mga kamag-anak. pang-anim, Anim, ingatan at ibalik ang mga gamit sa loob ng silid-aralan pagkatapos itong gamitin. at ang panghuli, Panatiling malinis sa loob ng silid-aralan. Naunawaan po ba ang ating mga alitutunin? Hindi, hindi bang naunawaan ang ating mga alitutunin? Okay, mahusay kung gayon. Mangyari na tumingin sa kaliwa at sa kanan. May nawawala ba ngayong araw? Mahusay. Kung gayon, nagagalak ako sapagkat kayo ay kumpleto. Okay, bago naman tayo magsimula ng ating talakayan, hinihanda akong pampasiglang gawain. Gusto niyo ba akong gawin mga bata? Mahusay. Kung kayo, di tayo iaawit at ang lahat ay inaanyahan ko tumayo. Kahit ilang tayo ay
Ikaw, Ine? Ginawa ko lang din yung shot at galaw ko na. Mahusay, ito ay ang pag-ehersisyo at ang paggalaw ng katawan. Ano-ano yung mga galaw na ating ginawa kanina? Maaaring magbigay ng ilan? Ikaw? Pagtakbo ko at pagtalo. Mahusay, pagtakbo at pagtalon. Sino pa? Ikaw? Tama, pag-ikot ng ulo. Sino pa? Ikaw? Pag-ikot ko lang pero kaman ng palitan. Mahusay, pag-ikot ng bewang at pag-ikot ng bewang na kung saan inyong mapapansin ang ating ginawa ay paggalaw ng ating mga katawan. O, nag-enjoy ba kayo sa ating pagpasilang gawain? Okay. Mahusay, kung kayo ang ilalamo na tayo sa ating ikalawang gawain, gusto niyo ba ulit ng ikalawang gawain? Okay. Sa gawain ito ay may ipapakita akong ilang larawan na kung saan ang gagawin niyo lamang ay hulaan ang mga larawan ito. Huhulaan ninyo kung ano nga ba ang kilos o galaw na ginagawa ng nasa larawan. Naunawaan ba mga bata? Okay. Handa na ba kayong makita ang mga larawan? Muli, handa na ba kayong makita ang mga larawan? Mahusay. Para sa unang larawan, pagmasdang mabuti, ano ang pinapakita ko sa unang larawan? Mangyari itaas sa inyong kamay kung sino ang gusto sumagot. Ikaw, Ine? Nagdadasal ko. Mahusay! Ang nasa unang larawan ay nagdadasal. Para naman po sa ikalawang larawan, pagmasdang mabuti, ano ang pinapakita ko sa ikalawang larawan? Mangyari itaas sa inyong kamay kung sino ang nais sumagot. Ikaw, Ine, anong pinapakita ko? Tumatakbo ko. Mahusay! Ang nasa ikalawang larawan ay tumatakbo. Para naman sa ikatlong larawan ay ito. Pagmasdang mabuti, ano ang pinapakita ko sa ikatlong larawan? Mangyari itaas sa inyong kamay kung sino ang nais sumagot. Ikaw, Ine? Nakatayo ko. Tumpa! Ang nasa larawan ay isang bata nakatayo. Para naman sa huling larawan ay ito. Pagmasdang mabuti, ano ang nasa huling larawan? Ikaw, Ine? Sanggol. Di ba pang kasagutan? Maraming salamat. Ano pa? Ano ang ginagawa ng sanggol? Ikaw, Ine? Mahusay! Ang nasa larawan ay isang sanggol na kung saan siya ay gumagapang. Magagaling ang mga bata. Matapos natin gawin ang ating gawain, ang ating pagpasiglang gawain, ang ating ikalawang gawain, ano muli ang inyong napapansin? Ikaw, Ine? Gumagalaw. Mahusay, ito ay gumagalaw. Na kung saan ang gumagalaw ay nangangahulugan lamang na kumikilos. Mahusay. Kaya naman, sa inyong palagay, ano kaya ang ating paksa pag-aaralan ngayong araw? Mangyari kita sa inyong kamay kung sino ang nais sumagot. Ikaw? Tama, ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang salitang kilos. Na kung saan, ang kilos ay nangangahulugan na ang kilos ay tumutukoy sa mga kilos na gaganap ng isang tao. Ito ay natural lamang sa isang tao o ayon sa kanyang kalikasan bilang tao at hindi ginagamitan ng isip at kilos loob. Yun nga, kapag sinabi natin kilos, ito ay ang mga kilos na ginagawa ng isang tao. Na kung saan ang pagkilos natin ay natural lamang na ginagawa ng ating mga katawan. At sa pamamagitan ng kilos, ay nalalaman
sa aking pagkapit dahil ang ating paksang pag-aaralan ngayong araw ay ang dalawang uri ng kilos. At ito nga ay ang Kilos locomotor at kilos di locomotor. muli. Ano ang ating paksang pag-aaralan ngayong araw? Mga kilos locomotor at kilos di locomotor. Mahusay ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang mga kilos locomotor at kilos di locomotor. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng kilos locomotor at di locomotor? Hindi po. Okay, kaya naman, gamit ang inyong tenga at ang inyong mga mata ay makikinig kay teacher. Una nating bibigyan ng pagpapakahulugan ay ang salitang kilos locomotor. At dahil wala ang ibang ideya sa ibig sabihin ng kilos locomotor, ay ako ang magbibigay ng pagpapakahulugan. Yan. Ang kilos locomotor, mangyaring basahin ng sabay-sabay. Ito ay tumutukoy sa mga kilos na umaalis sa mismong kinatatayuan o ang pangkalahatang espasyo. Mahusay, ang kilos locomotor na po ay ito ay mga kilos o galaw na kung saan ay umaalis tayo sa ating kinakatayuan. At sa kilos locomotor din po ay kinakailangan ng malaking espasyo kapag ginagawa natin ang mga kilos na ito. Sapagkat tayo ay umaalis sa ating kinakatayuan. Nauunawaan po ang ibig sabihin ng kilos locomotor? Apo. Okay, mahusay. Upang lubos niyong maunawaan ano nga ba ang ibig sabihin ng kilos locomotor, ay pinihanda ko ilang mga halimbawa. Para sa unang halimbawa, ito ay ang Paglakad. mahusay na kung saan ang ibig sabihin ng paglakad ay mangyaring basahin ng sabay-sabay. Ito ay isang kilos na kung saan ginagamit natin ang ating mga paa patungo sa ating pupuntahan. Mahusay ang paglalakad ay isang halimbawa ng kilos locomotor. Kasi ang paglalakad ay maaaring gawin natin ng mabagal, ngunit tayo ay umaalis pa rin sa ating Kinatatayuan. kinakatayuan. Nauunawaan pa? Okay, mahusay. Para naman sa ikalawang bilang, ito naman ay anong nakikita sa larawan? Pagtakbo. Mahusay. Ito ay pagtakbo. Na kung saan, ito ay ang paggalaw ng isang tao mula sa isang lugar patungo sa isang lugar gamit ang kanyang mga paa na may bilis na 10 km/h. Yan. Ito ay isang uri
locomotor na po ay mangyaring basahin mo ikaw, Angel. Kilos ni locomotor. Ito ay tumutukoy sa mga kilos na hindi umaalis sa mismong lahat. Pinakatalian ko ang pagpalhatang sa Mahusay. Ang kilos di locomotor po ay kabaligtaran ng kilos locomotor sapagkat ang kilos di locomotor ay hindi kinakailangan ng malaking espasyo upang gawin ang isang kilos. Kaya naman, inyong mapapansin na ang kilos locomotor ay nananatili sa isang pwesto. Naunawaan po ang kilos di locomotor? Opo. Okay. Kaya naman, upang lubos ulit ninyong maunawaan ang ibig sabihin ng kilos di locomotor, ay inihanda muli ako mga ilang larawan na kung saan makakatulong ito upang malaman nito ang iba pa. Halimbawa, ano ang inyong mapapansin sa unang larawan? pagpapala. Ikaw, sino sumunod? Ikaw? Ano mapapansin mo? Pagpapalas po. Tumpak! Ang nasa larawan ay pagbabalance. Na kung saan, pagyaring basahin mo, ang ibig sabihin ng pagbabalance. Pagbalanse po ay ang kakayahang kontrolin ang diretsyon ng iyong katawan. Ang pagbalanse ay isang pangunahing sangkap ng fitness kasama ang lakas, tibay at kakayahang mag-kontrol. Yan, tama. Ang pagbalanse po ay isang halimbawa ng kilos di locomotor sapagkat nananatili siya sa isang katayuan. Halimbawa, si Teacher Jacob ay nagbabalanse. Ano ang mapapansin? Ako ba'y umaalis sa aking kinakatayuan? Hindi Hindi. Ngunit ako'y patuloy pa rin gumagana pero hindi ako umaalis. Kaya naman, ang pagbabalanse ay isang halimbawa na kilos di locomotor. Naunawaan po? Okay. Para naman po sa ikalawang bilang, ano ang inyong mapapansin sa larawan? Tama! Ang nasa larawan ay pagpupunan. Na kung saan ito ay isang uri ng pisikal na pag-ehersisyo kung saan ang partikular na kalamnan o liquid ay kusang binabaluktot o iniilan upang mapabuhin ang pagbabalat ng mga ito. Ang pag-iilan po ay isang uri ng kilos na kung saan hindi ito kinakailangan ng malaking espasyo sapagkat hindi ka umaalis. Kagaya lamang din siya ng pagbabalanse na kung saan iniinat mo lamang din ang iyong katawan. Patuloy ang iyong pag-inat, ngunit ang iyong mga paa ay nananatili sa isang pwesto. Tunawaan po ang dalawang halimbawa ng kilos di locomotor. Okay. Para naman po sa ikatatlong halimbawa, pagmasdan mabuti, ano ang nakikita ninyo sa ikatatlong larawan? Ikaw, Ineng, Shane, ano nakikita mo? Pagbaluktot po. Tama! Ang nasa
na kung saan ang pagtukoy sa pangunahing pagkilos ng tao at posisyon sa pamamagitan. Ang bigat ng katawan ay suportado lalo na ng tuwid sa pakikipag-ugnayan sa lupa o isang panghalang na bagay tulad ng isang upuan. Tulad ninyo mga bata, kayo ay nakaupo. Kayo ba ay umaalis sa inyong kinakatayuan? Hindi po. Hindi po. Kahit ipayupo pa ninyo ang inyong mga paa, hindi kayo umaalis. Minanatili kayo sa inyong pwesto o kinakatayuan. Naunawaan po ang ibig sabihin ng kilos dito o motor? Okay. Mangyaring magbigay na kayo ng iba pang halimbawa ng kilos dito o motor? Ikaw? Tama, paglalaba. Tayo ay nakaupo habang tayo ay nagpupusot. Ikaw? Nagdarasal kagaya ng ating halimbawa kanina. Tayo ay taimtim na nakaupo o nakanood habang nagdarasal. At ang kilos na iyon ay hindi tayo umaalis sa ating pinapatayuan. Sino pa ang may ilang halimbawa? Ikaw, Nelly? Pagguhit po. Pagguhit. Tama. Ito rin ay isang halimbawa ng kilos dito po. Loko ako sa pagsasagawa natin ng pagguhit ay tayo ay nakaupo. Pwede naman nakatayo kung gusto ninyo. Pero kalimitan pag tayo nagguguhit ay nakaupo. Naunawaan po. Sino pa may ilang halimbawa ng kilos dito o motor? Ikaw ulit? Yun, tama. Isa rin siya halimbawa ng kilos di locomotor sapagkat pag kumakain tayo, ay pwede tayong umupo, pero kumakain, pero hindi tayo umaalis sa ating kinakatayuan. Okay, naunawaan mo ba ang dalawang uri ng kilos locomotor? Dalawang uri ng paggalaw ko ng kilos? Ano nga muli ang ating pinalakay ngayong araw? Mga kilos locomotor at di locomotor. Mahusay, ang ating pinalakay ngayong araw ay ang dalawang uri ng paggalaw at ito na ang kilos di locomotor at kilos locomotor. Ano ang muli kapag sinabi natin kilos? Ikaw, ano ang muli kapag sinabi natin kilos? Pag ito po ay tumutukoy sa paggalaw o pag-igon ng isang tao sa iba. Yun, tama. Ito ay isang uri ng paggalaw. Ano naman pag sinabi natin kilos locomotor? Ikaw? Kilos po na umaalis sa pinatatayuan. Mahusay! Ang kilos locomotor ay yung mga kilos na ating ginagawa na kung saan ay tayo ay umaalis sa ating kinakatayuan. Ano naman pag sinabi natin kilos ni locomotor? Ikaw, okay? Ang kilos di locomotor po ay mga pagkilos na hindi po umaalis sa kinatatayuan. Tumpak, ito ay ang mga kilos na hindi umaalis sa kanyang kinakatayuan. Nagagalak ako sapagkat lubos ninyong naunawaan ang aking pinalakay ngayong araw. Meron pa bang katanungan ng mga bata? Wala na po. Kung gayon, ay dadako na tayo sa ating pangkatang gawain na kung saan ang klase ay aking hahatiin sa 3 pangkat. Mangyaring bumilang? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay? Para po sa pangkat 1, maaari kayo pumunta sa lugar na ito, pangkat 2 at pangkat 3. Ang lahat ba ay nasa kanya mga pangkat? Yan. Para sa inyong pangkat at gawain, ibibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ang
Kami po ay magpapakita ng mga halimbawa ng kilos na Yan, mahusay ang pangatisan. Kaya naman, bigyan natin siya. Sila ang naging mga kalakap. Sa dalawa at dalawa. Yan, sa pangatisan, pinakita naman nila ang kilos locomotor. Kung saan pinakita nila yung iba't ibang gawain na ginagawa sa bahay tulad ng pagluluto, paglilinis, pagwawalis at iba pa. Pari nang pumunta sa una ng pangatalawa. Ipapakita naman po namin ang mga kilos ni locomotor o ang mga kilos na hindi umaalis sa kinatatagan. Ang ginagawa ko po ay mag-inan kapag pag-unan. ang ginagawa ko naman po ay paglalaba. At ang ginagawa ko naman po ay pag-cellphone. Ang ginagawa ko naman po ay susulat. Ang ginagawa ko naman po ay Yan, mahusay ang pangkat. Dalawa. Kaya naman, bigyan po natin sila ng limang pagsak. Kaya para po sa pangkat dalawa, pinakita nila ang mga kilos ni locomotor kagaya ng pag-cellphone, paglalaba, pagkain at paghiga. Kaya naman, dadako na po tayo sa pangkat tatlo. Ang kilos locomotor ay kilos na umaalis sa kinatatayuan. Ang kilos ni locomotor ay hindi umaalis sa kinatatayuan. Sila po ay parehas na uri ng Yan,